Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan o supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Magandang hapon po, Father. Tayo po ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon at sa araw na ito, narinig natin ang paghirang ni Kristo sa 72 pa. Bukod sa 12, mayroon pa siyang hinirang na 72 para magmisyon, at ang gawain ng misyon ng isang misyonero ay ang magpahayag ng mabuting balita, ang ipakilala, ang nagtalaga sa kanila, walang iba kundi ang Panginoon. At sa ganitong
paglalakbay o sa ganitong gawain, kinakailangan ng isang hinihirang yung pagkakaroon niya ng lubos na pagtitiwala sa humirang sa kanya. Pagtitiwala na hindi siya pababayaan, pagtitiwala na kung sino ang humirang, siya din ang bahala sa kanila. Kaya nga dito, bago sila pinahayo o isinugo, binilinan sila ni Jesus na huwag nang magdadala ng kung ano paman, wala nang damit, wala nang kung anumang alahas, pera o pagkain. Ang dadalin lang nila kung ano ang kanilang suot, tsinelas at tungkod bilang pamprotekta sa kanila pong mga sarili kung mayroong mga panganib. At itong lahat na habilin ni Kristo ay kanilang sinunod, kung kaya't makalipas at matapos nilang gawin ang kanilang misyon, sila naman ay nagbabalik kay Kristo at ibinalita nilang tuwang-tuwa na nagawa nila ang kanilang misyon, na maging ang masasamang espiritu ay kanilang natatalo at nauutusan nilang umalis sa ngalan ni Jesus. Tuwang-tuwa sila sa kanila pong pagiging matagumpay sa kanilang gawain. Pero ang paalala ni Jesus, higit dapat silang maging masaya dahil kung ang pangalan nila ay nakalista sa langit. Kung nakalista sa papasok sa langit. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nagtatagumpay, hindi lahat ng matagumpay, o sa salita natin ngayon, hindi lahat ng sumasakses ay napupunta sa langit. Hindi lahat ng successful ay mabuti. Pwede kang magtagumpay dahil sa kasamaan, dahil sa paggawa ng mga illegal. Kaya ka nagtagumpay. Kaya dito, bagaman, ina-acknowledge ni Jesus ang tagumpay ng kanyang mga alagad, pinapaalala nila na higit dapat silang mas maghanda at maging masaya dahil ang pangalan nila ay nakalista sa langit. So ngayon, maganda rin na mapaalalahanan tayong lahat. Kasi bawat isa sa atin ay hinirang din ng Diyos. Pinili din para sa mga partikular na misyon. Pwedeng ako, ang misyon ko sa pagpapari, ang misyon ninyo ay para sa pagpapamilya. Misyon mo na maging mabuting ama, misyon mo na maging mabuting ina, misyon mo ang maging mabuting anak. So kung sa puntong ito ba ng ating pong pagtupad, kung tinutupad natin ang ating mga misyon, sa tingin nyo ba pwede nating masabi na sumasukses na tayo at posibleng mapunta tayo sa langit? Sa tingin nyo po? Uy. Kasi baka pwedeng masaya ka kasi nakapagpag-graduate ka na. Successful na mga anak mo. Maayos na ang buhay. Pero ang tanong, naging malapit ba sila sa Diyos dahil sa iyo? Kasi yun ang mission mo. Ang ipakilala ang Diyos, ang makilala nila ang Diyos. Kasi baka doktor nga anak mo, malayo naman sa Diyos. Lawyer nga anak mo, ayaw namang kumilala sa Diyos. Nasaan ang tagumpay doon? Pero madali sa atin ipagmalaki yung mga achievements natin. Napakadali. Kayang-kaya natin ipagyabang. Pero hanggang dito lang yan. Kasi baka hindi tayo magkita-kita sa langit. Dito masaya tayo
sa mga tagumpay natin, pero yung tagumpay na yan ba, nakakatiyak kang mapupunta tayo sa langit? So maganda po no, na mapagnilayan natin ang mga bagay na ito. No, para na sa ganon ay talagang hindi tayo lagi yung natatakot o nangangamba na kapag sinabi sa atin, malapit na tayong kunin ng Panginoon, magna-knock on wood tayo at sasabihin natin, wag muna dahil marami ka pang misyon. Sana po nasisimulan na natin ang ating mga misyon. Amen?